Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa Kakambi, Kamsur Online. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Mga itong marinaga po sa Indo Aldaw na Lunes Gunyan. Pet sa 13 bulan na Mayo taon 2024, liwati hatod dyan po sa Indo ang mga baretang amay maantabayanan sa mga kakamping radyo asin sa FP Live. Ini po ang Kakambi Network News. live sa 99.9 WEB FM Kamsul, dyan po sa Rinconada area. Antabayanan kita sa 99.3 KM Kakampi, duman sa Partido area, siriban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarampugang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsul sa Naga City, kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakambi Network News. Uyan na mga bareta ng Senado Nasyonal. Binisto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importanteng papel ka mga ina sa kanya-kanyang pamilya siniman sa sosyudad sa selebrasyon kan Mother's Day kasugma. Sa sayang mensahe sinabi kan Presidente na kaumaw-umaw ang papel na ginagampanan ka mga ina huli sa mayong asawang pagkamot asin sakripisyo na nagtataong liwanag sa buhay asin nagpapusog sa sosyudad. Kabaliman sa mga pinabutan nin pagbating ang Presidente ng Pilipinas sa Mother's Day, iyo ang mga ina, mga single mom, mga tatay na ginagampanan ng papel bilang ina asin sa kada Pilipinong nagtitindog bilang ina. Binati mga presidente ang sayang esposa na si First Lady Lisa Araneta Marcos sa sayang social media page asin pinasalamatan ini huli hinipnuan ng pagkamot ang sa indang harong asin preparadong idepensa ang sa indang pamilya. Masangat muna subot ning motion for reconsideration si dating Health Secretary Francisco Duque III. May koneksyon sa kasuguan kang Office of the Ombudsman na ibali siya sa pagkasangat ng graft charges huli sa sinasabing irregularidad sa pag-transfer kan lampas 41 billion pesos sa procurement kang health supplies. Kaibanan niyang pinapakasuhan si dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Apor sa sayda pinapakasuhan man ari ba pang naging party kan Parmalidil. Pwede man subot sa aga may isangat na ni Duque ang apila sa anti-graft body. Matandaan siya ang naging chairman kang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na yuan responsable sa pagresponde sa COVID-19 situation kan Pilipinas. Tinawando niya. Durante kang kasagsagan kang pandemya, normal sa naman na maghanap sila ng mga medical supply sagod sa foreign sources. Maging barato ba rin o mas mahal, huli sa pangiipo para sa health workers. Ipinahayag pa kan dating sekretary kan DOH na may mga basihan na lay. Ansay ng ginibong procurement, kaya nagalaom siya nga maikukonsidera ini kang Office of the Ombudsman. Sa ibang pareta, pigbuyagyag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapan Jr. na nagganigo ang cellphone na may kaibanan charger asin tabako sa pribadong parte kan lawas kan dalaw sa pagpapalusot palaog sa new believed person. Ang sarupang kakaibang pangyari, yung mismo ang person deprived of liberty ang ipinasirarom sa emergency surgery kanday mailuwas ang itinagong cellphone sa laog ning tulong aldaw na itinago sa lubot. Sa payag ni Kitapang na diskubre ang cellphone kan mag-green subot mientras nasa laog kan anos asin day kayang iluwas.
Ang entrevista kikatapang may koneksyon sa reklamong isinangat kan duwang misis kam political prisoners sa Commission on Human Rights. Asin tulos man na tinanggal sa pwesto ang 7 tawan kam Bucor tangaling tawan lalan ang ginigibong investigasyon. Sigun saya, nangyari ang paglaog ka mga kontrabando kabaliban ang illegal na droga sa pagbisita asin na nangyari sa parating conjugal visit. Sinabi pa ni Katapang na ang mga babaeng dalaw na nanakupan sa mga stripe asing cavity search na ginigibong random. Uminabot sa 19 mga insidente na nakakumpiskar ng kontrabando sa genital parts asing 15 insidente na kumpiskaran ng iligal na droga asin iba pang kontrabando arog kan itinatay mismo sa laog kan sa ilang sulot na bado. Sa iba pang bareta, nagtaon ng pahayag ang Department of Education may koneksyon sa pangagadan sa 10 anyos na estudyante duman sa Tupi, South Cotabato. Sigun sa Facebook post kan DepEd, papuli na subot ang aki sa harong kani. Haling eskwelahan kan mangyari ang insidente. Nagdagpa kan DepEd, kanang talikod na daw, nagpahayag ning pag-alarma ang ahensya huli sa nairestrong pagadan sa mga menor de edad. Alas 5:14 ang oras kunyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta sa Radyo Nacional, nakipag-alyansa na ang Presidential Communications Office, PCO, sa mga higanting kumpanya kan social media, arog kan Meta, Google, asin TikTok, takaning epektibong malabanan ang mga salang informasyon asin pangraraot sa gobyerno. Sigun kay PCO Undersecretary for Digital Media Services, Emerald Ridao, may pangaipong matuldukan ang pagwarak o pagkuriyat ka mga salang informasyon asin pagpapakuriyat ni mga nakakaraot kanagkaparang individual laban sa mga programa kang gobyerno. Nagkilao man ang opisyal na sa pagikan na partnership, matutulugan na ang problema sa fake news, mga salang informasyon asin mga pangraraot sa gobyerno. Ipiglatagban ka mga opisyal, kantulong nasambit ng kumpanya, ansay na mga opinion asin expertise sa maribang aspeto kung paano malalabanan ang misinformation asin man disinformation. Mientras tanto, pinapaginumduman ni Meta Public Manager Jenexon David ang publiko na parating siguro na salbado ang sa ilang social media account. Tagali ba sigurong dahil makukompromiso at makinig. Ipinahayag man ni Google Head of Government Affairs Ivis Gonzales na dahil na tinutugutan ang mga content na pwede makadaranin na danyos sa pagiban kang pagpapawarak nin mga medical information na kontra sa pigtataraan na sukulan ka mga health authority asin kan World Health Organization. Mientras tanto, sinabi ni Taf Rada, Head of Public Policy kan sa Pilipinas asin Malaysia kan TikTok na kaipuan ang pagmukna ning kritikal na pag-iisip urog na kung dahil determinan ang mga user ang tama asin salang content. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kung dyan matugang alas 5:17, bareta muna hali sa luwas. Sarong kotse nahulog sa sarong tulay duman sa Ragay, Camarines Sur. May sarong binawian ng buhay. Report halik kay Mike Gravito. Mike. Go ahead, Mike. At siya babalikan dito si Mike Gravito. Mientras tanto, hindi na muna buffer stock sa National Food Authority Kamsur nagdakol matapos puminakol ang buying price ka mga alang na paroy sa 30 pesos ang kada kilo. Michael Garcia. Nagkulantong marayang buffer stock kan paroy sa National Food Authority sa Camarines Sur matapos na ipakol sa 30 pesos ang buying price sa mga alang na paroy. Sinabi ni Marvin Malabanan kang NFA Kamsur na puon Mayo 6 iguana sinda ning nasa
66,673 na sako yung paroy. Lampas 300% ang increase kay ni kumpara ka nagtalikod na harvesting season sa probinsya. Maramduman mga kakampi na aproba na kaya kang NFA Council ang Buying Price Bulletin AO number 2024-04-057 kung sa nilang kawanan presyo sa mga alang na dangan basang paroy tanganing maging competitive kontra sa mga private traders. Ang paglangkaw kang buffer stock sa man sa pagi kang gobyerno, tanganing mabawasan ang inflation rate bako sa national, kundi pati naman sa regional GDP. Sa ngunyan, padagos ang pag-incaminar kang NFA Kamsur sa mga paraoma na sa inda na ipabakal ang mga paroy. Nanginot naman na magpasiring sa NFA ang mga farmers cooperative, gikan sa Binalabak, Asinbula, tanganing makabawi sa saindang farming inputs. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa iba pang balita kung dyan sa Radyo Nacional, mayong pagkaraalaga na sinabi ng Philippine Navy na nagagamit ang China ng Marites Warfare. Yan tanganing pairiwalon ang mga opisyal kang gobyerno asin lihis ang tunay na isyo sa pagkinako nila sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sigun kay Philippine Navy for West Philippine Sea spokesman Commodore Roy Vincent Trinidad. Sa ginibong press briefing kang bagong Pilipinas, bayong katotohan, ang mga sinasabi kang Chinese Embassy sa Pilipinas, nagwasubot na bagong model ng kasunduan sa pakultaran kang Western Command asin man kay Chinese diplomats. Anas mga yung mga basehan subot ang pahayag nili kan Chinese Embassy na igwang recorded na pag-uurulay kang Westcom asing kan Chinese diplomats hulita kabala ini sa sendang disinformation. Na iman dapat mabutas ni mga informasyon ng China na mas nagpaparibong sana sa sitwasyon. Patagos manggaray ang preparasyon kang Commission on Elections para sa papabuto na midterm election sa nasyon sa maabot na Mayo 12 taon 2025. Sigun sa COMELEC, haranina nindang maabot ang target na 3 milyon na bagong botante sa nasyon. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, oras nagpapasiring sa registration site ang nagkapera, bako lang nag-apply kundi nagpapa-reactivate man. Ang iba, hulita dati ng registered voters. Ikaw susubot maabot ang target na bagong bilang ka mga botante, masakat sa 71 milyon ang pwede magboto sa midterm election, sabi ni Garcia. Kasunod kami galaw na pagpapautob ng libreng assessment as in certification kan senior high school graduates sa raram kan technical vocational livelihood track pinapasiguro ni Senador Wing Gatchalian sa Technical Education and Skills Development Authority. TESDA ang pagkakagawa ng bastanteng bilang ka mga assessor para sa nasampit ng programa. Matandaan na pinalawas kan Department of Education as in TESDA ang joint guidelines para sa libreng assessment as in certification ka mga senior high school graduates. Sa raram kan 2024 national budget, lampas 438 million pesos ang pitagamakan na TESDA regulatory program para sa certification kan lampas 400 mil na mga estudyante sa grade 12. Nakatagama man sa 2024 national budget ang 50.0112 o 012 million takaning magdagdag ning 11 mil na assessor sa TESDA. Piganauman sa pagkatapos kan 2024, magiging haros triplina ang pilang ka mga assessors sa 19,000 alis sa 7,551. Oras siya itong mga tugag. 22 minutos makalampas ang oras na 5 ng pag-aaga. Sa aga Mayo 14, liwat mga concerning pagdagog ang House Committee on Natural Disaster. Hindi mapanapit sa kagadan ka 28 persona sa landslide na nangyari sa Bacod, Davao de Oro. Kanatalikod na bulang kang Pebrero, kang presenting taon, sigun kay House Deputy Majority Leader, Congressman Erwin Tulfo, dahil linilingawan kan Kongreso ang nasambit ng trahedya na dahil pwedeng ibaliwala huli sa dakulan buhay ang nawara. Aktualmente, sigun kay Congressman Tulfo, pinakabarikas na o pinapa-apretarana ni House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon sa nasambit ng landslide na ganing madeterminaran ang pinakaugat kani
Isay ang dapat na malimbag, asin ano ang dapat naghibuon tanganing daila ini mautro. Nagkarao man si Tulfo na madideterminan sa pagdangog kung isay ang nagtugot na magbugtak ning kaharungan sa lugar. Daway pinagbabawal huli sa delikado ini na no-build zone huliban sa parating nangyaring landslide sa sinambit ng lugar. Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:23 ng pagkaga at yan po babalikan natin ang mga report natin sa mga pagkiriba sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretan natin dyan sa Lado National Pamangkiraray, planong pugaon kang Senado si dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales sa masunod na pagdangog tangaling maaraman kung isa yan nasa likod ka sa revelasyon dapit sa Peria Leaks na nag-iimbwelto kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as iba pang celebrity sa paggamit ng illegal na droga. Yan ang tinawan doon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Matandaan, ito tama na binatikos ni de la Rosa o pigbatikos ni de la Rosa ka nagkapirang kongresista ulipan sa paragos na pagdangog ka sa komite sa Peria Leaks. Dawa bayo man isinangat na mga pusog na ebidensya manungod sa mga isyo na asin mga makaduda ang pigahampang na mga personalidad. Pero tinawandong ka senador, mayo ba ang problema? Kaya nga disubot na kakaikuan ng hearing para hinadyugon ang gabos na lado na iguang relevante sa isyo. Siniguro pa mga senador na dahil pupugulan ang katotohan asin pinapataram ang mga resource persons na naghahampang sa komite. Matanda ang big question ni Senador Jingo Estrada ang kredibilidad ni Morales na 2 beses nang tinanggal sa police force as na-dismiss as sinakasuhan sa korte uliban sa pagiging incompetent as bayong kakayahan sa sayang trabaho sa PDEA. Sa desisyon kan Civil Service Commission kan July 7, 2024, pinaburan kanya ang desisyon kan PDEA na pagkapatalsik ni Morales uliban sa mga day pagkasabi ni totoo asin grave misconduct sa pagkatalom ng ebidensya sa sarong palasipikadong drug bypass operation. Ikabawalan man si Morales na magkuha ng anuman na civil service exam asin forfeited ang sayang retirement benefits. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Balik na sa mga bareta hali sa luwas. Uyan ang bareta dapit sa nahulog na kotse sa tulay sa Ragay na may sarong binawian ng buhay. Mike Rabito sa report. Mike. Alas na pinagabawianin buhay ang sarong 54 anyos na mister na nagmamaneho nin sarong kotse matapos na sinda ang mahulog sa tulay dyan sa Badoan kan Ragay, Camarines Sur sa report sa PNP Ragay. Pasado alas 12:30 ni na pagkahapon kasudma ka na mangyari ang insidente sa kalabaan kan Andaya Highway sakop kan Barangay Agrupasyon diyan sa Badoan kan Ragay, Camarines Sur. Binabagta subot kan sarong Toyota Corolla na may plate number WGN229 hali sa southbound direction papasiringo na duman sa probinsya kan Masbate. Asin pagabot dyan sa may Hidong Bridge ang driver kani na pigbistong si Pancho Sipalay, 54 anyos mayagom, residente kan Barangay Santiago, General Trias, Cavite. Mayo ni nadaradara nga lisansya, pasahero sinda Marlon Sipalay, 54 anyos mayagom, Mayra Sipalay, 26 anyos, may live-in partner si Marian Sipalay, 14 anyos, Erbrina Sipalay, asin gamusinda, residente kan Barangay Santiago, General Trias, duman sa probinsya kada Cavite. Si Erwin Sipalay, 46 anyos, residente kan Barangay Putatan, Muntinlupa City. Asin si Robert Adilan, 25 anyos, soltero, residente kan Barangay San Isidro, Palanas, duman sa Masbate. Ang nasambit ng driver, ang nawaran subot ng kontrol sa saiyang manibela na laging dalan para sinda. Ang mahulog sa tulay, asin diretsyo nga buminagsak sa salog sa ibaba kang nasambit ng lugar.
ana sasakyan ang tulos subot na naglubog asin kan ini ang mahiling kan mga residente ang tulos na nagtarabang-tabang nagapod din mga otoridad asin saro-saro na pinagabutong gikan sa luludan ang mga biktima ang mga nasakay kanasambit ng kotse ang tulos pinagdara dyan sa Ragay District Hospital para matawanan nin magkakanigong atensyon medikal alagad ang driver kanasambit ng puting sasakyan ang deklarado dead on arrival kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:28. Nangapulan si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez sa Department of Foreign Affairs. Naistiktuhan ang pagkataoning visa sa mga Chinese na gusto magpasiring sa Pilipinas. Ginibo ni Rodriguez ang pahayag sa tao ka nag-iinit na tensyon. Sa pakultan kang Pilipinas asin kan China may koneksyon sa West Philippine Sea. Sigun pa sa kongresista, kadako nagalaog na Chinese national sa nasyon takaning magalaog sa na empleyado kan Philippine Overseas Gaming Corporation o POGO. Kadakol sa inda imbolto sa mga illegal na aktibidad. Tinabandoon pa kang kongresista at mga pagduda ni Congressman Joseph Lara sa pagdakol ka mga estudyanteng Chinese sa mga eskwelahan kung yaon sign ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site. Inaanok pa bang ni Rodriguez ang DFA, Bureau of Immigration asing Commission on Higher Education na mag-imbentaryo ka mga Chinese students sa nasyon. Sigun sa Bureau of Immigration, igwang 1,516 Chinese citizens ang natawaling student visa sa Cagayan kan 2023. Mientras tantong si Congressman Lara nagpahayag na nasa 4,000. Daw na sabihon subot na tama ang BI, sinabi ni Rodriguez na dapat mangkiraray maimbisigaran ang pagkadakol-dakol ng mga Chinese student sa sinambit ng probinsya. Oras ko niya mga tugang, eksakto na alas 5:30 ng pagkaaga, maparagos pa mga bareta sa Kakampi Network News, kunyang pong Lunes, at 13 na kampunan na Mayo taon 2024. Kita po paragos na ang tabayaran sa mga Kakamping Radio. Good morning sa mga parantabay niya mo sa FB Live. Asin man sa mga nakantabay on air sa mga Kakamping Radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada. Sa mga parantabay niya mo sa KM Kakampi Partido 99.3. Asin sa inaabot kan na signal kan 91.9 BBS-FM ali po sa Naga City. Babalikan tali ba pa mga bareta at yan Kakampi Network News. Network News. Kakampi mo. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta sa Radyo Nacional. Pupunan ng Department of Social Welfare and Development ang full implementation kang Walang Gutom 2027 food stamp program sa bulan kang Hulyo. Kasunod ni kang na bulan na pilot implementation ng programa kalagtilikod na Disyembre. Sigun ki DSWD, Under Secretary Eduardo Punay, pagkatapos kang pilot rollout, ngunit na bulan kan Mayo, bago rin sila ng review asin assessment sa sunod na bulan kang Hunyo. Naghire naman ang ahensya ni nasa 1,000 validators tangaling i-validate ang 300,000 na benepisyaryo kan food stamp program ikan sa 21 probinsya sa nasyon na nadeterminaran bilang priority areas. Sa raron ka programa, magresabi ang benepisyaryo ng 3,000 pesos na kantidad ng monthly food credits na pwedeng gamiton na pambakal nin pagkakan halis sa DSWD accredited local retailers. Dapat na food for family o nagagadan siya ng 8,000 pesos kada bulan ang benepisyaryo kan programa. Target kan DSWD na pagkaigwaning sarong bilyon na benepisyaryo ang programa pagabot kan taon 2027. Ang food stamp program sarong flagship program kang Administrasyon Marcos na katuyan simbagan ang problema sa pagkagutom. Binatawan kang Quezon City Regional Trial Court nin 2 taon na pagkakapreso ang 2 bus driver na nasa likod kan aksidente sa kalabaan kang Commonwealth Avenue na naging kausa sa pagkagadan kan veteran journalist na si Chit Estrella, 13 taon na nakakalihis. Sa siyam na final desisyon ng QCRTC Branch 83 dapat rin guilty ang mga bus driver na sina Daniel Espinosa at Victor Ancheta sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property with homicide.
Sinugubang kang korte ang Masarilican Bus Company kanduang bus driver na magkatuwang na bayadan ang kantidad 7.46 million pesos asin dagdag na attorney's fee asin kantidad na kandagastos sa kaso kang agom ni Stella na si retired UP Professor Roland Simbulan. Si Stella nagadan kan May 13, 2011 mentras lunad kan taxi pasilingon sa UP Ayala Techno Hub sa may Commonwealth Avenue, Quezon City para makipaglingan sa mga amigo. Nakaparaman sa court record na nabangga kan bus na minamaryo ni Ancheta ang piglurada na taxi ni Stella na nakatukaw sa likodan kan taxi. Sa kusog kang impact kang pagkakabangga. Ang taxi nahagop man kan sarupang kaskaso na bus na pigamaneho ni Espinosa asin nabangga kani ang rare saksyon kan taxi na ikinagalan kan sinambit ng taga-media. Ikinaugman ni Senadora Risa Ontiveros ang ginagdang kang Office of the Ombudsman para kasuhan sa korte si dating Department of Health Secretary Francisco Duque asin Procurement Service Department Procurement Service kan Department of Body Embarrassment Undersecretary Lloyd Christopher Lau matapos mailingan ng probable cause. Hindi may koneksyon sa kasong graft sa subot illegal na paglilipat kan 41.46 billion pesos pagbakal kang COVID-19 supplies asin mga kagamitan kan 2020 sa kasagsagan kan pandemya. Sigun kay Ontiveros, ang silang reklamo isinangat ni dating Senador Richard Gordon laban kay Doki Lau asin pirapang opisyal kan DOH. Resultado ka silang investigasyon sa Senado. Dahil na ipuli sa Mayo ang mga investigasyon sa Senado, sabi ni Ontiveros. Tinawandong mga senadora, andak ng manayni kang ahensya ang patalid sa mga koraptong opisyal kang gobyerno kung saan bilang na sa mga maugmang aldaw. Uli kani, nagpasalamat si Ontiveros sa ombudsman sa sinserong pag-utob ka sa indang mandato na naghagad ng justisya. Urog na sa mga kaso na kinakaimbultuhan ang salang paggamit kang public funds asin anobriya sa pagbakal. Ayumpuman subot ini para sa mga Filipino na nagsakit asin nagkanig usana sa limitadong ayuda sa kasagsagan kang pandemya, lalo na sa mga healthcare workers na nagparatiyos sa arabadang special allowance pati naman sa indang hazard pay. Alas 5:44 ang oras kunyan. Siniguro kang gobyerno sa publiko, partikularmente sa mga nag-i-star sa Metro Manila na dahil mabawasan ang supplies sa pagtapyas kani sa alokasyon para sa irigasyon bilang preparasyon sa domestic consumption needs. Ibinahagi ni Environment Undersecretary Carlos Premo David na pabawasan ng 1 cubic meter per second ang RCB ka National Irrigation Administration para sa irigasyon. Sigun pa kay David, matilipon sila sa maabot na Mayo 15 tangani madeterminaran kung mamantinron ang 50 cubic meters allocation sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o pabawasan ang raw water na kinukuha sa Angat Dam. Ay desisyon ng National Water Resources Board na dahil bagohon ang 50 cubic meters allotment para sa MWSS. Pun Bayo 1, sudong Bayo 15 tangani masibagan ang nagalangkaw na demand para sa tubig sa tao kan grabing init kan panahon. Ipapapod man kang House Committee on Dangerous Drugs si Michael Yang, ang Presidential Economic Advisor ni Presidente o dating Presidente Rodrigo Duterte, ay sinasabit sa warehouse sa Pampanga kung saan itinago ang 3 billion pesos na kantidad ng shabu. Sigun sa chairperson kang komite na si Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, si Yang ang financier kang kontrobersyal na family asin iimbitaran sa masunod na pagdangog kan komite. Sa nakalis na pagdangog kan komite na determinaran na ang Empire 999 pag-urugaring kan mga Chinese national na igwapang ibang kumpanya. Nagkaparang individual na involto sa mga kumpanyang ini isinasabit sa mga questionabling transaksyon kan nagtalikod na Administrasyong Duterte. Si Lincoln Ong isinabit sa Parmali Scandal asin nagtindog na interpreter ni Michael Yang asin incorporator subot kang kumpanya na igwang may koneksyon sa mga kumpanyang konektado sa Empire 999. Matapos masusog ni House Committee on Public Accounts Chairperson Joseph Paduano ang koneksyon ni Ong Kiyang, nagmosyon si House Committee on Public Order Chairperson Dan Fernandez na ipaapod ang sinambit ng incheck
na may koneksyon kinating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:40 isa na din pagka morning. Balik kita sa mga bareta hali sa lawas. Garbage collection kan SWMO. Nagparataas sa 130 tonelada aral daw apisar na kulang ang truck. Bareta hali kay Michael Garcia. Michael. Paragos na nagkukulit o nagpa-follow up ang opisina ng Solid Waste Management Office sa pag-request bakulang ning saro, 2 kundi 4 na garbage truck. Yung tanganing makolekta gabos ang nakapindyenteng tambak ang basura sa kainteruan kan Syudad Tinaga. Sinabi ni Engineer Joel Martin na kung yan pa sana, nag-aabot na sa 130 toneladas ng basura ang nakokolekta kan sa idang opisina na idinadara sa San Isidro Sanitary Landfill. Ang sendang request kan trucks para manda sa masistemang operasyon asin di na kinakaipo ang mag-abot ng lampas 12 oras para magronda kan mga truck sa 27 barangays. Dati-dati ang pinaka-peak na sa idang daily collection nasa 94 na tonelada sana. Pero ngunya nasa 130 na. Ang datos na tinugang SWMO, si mga regular na aldaw pa sana, iba ang daily collection kung pesta as in holiday season. Sigun pa kay Engineer Martin, resulta man na sumut ini sa pagdakul kan mga establishmento sa syudad. Minimal man da ang insidente kan mga nagbabaylar, arog kang segregation as in plastic regulation. Sa pagdakol kang establishmento, partiyan kan development sa syudad, kung kaya sa indaman ng hagad na madagdagan man ang sa indang garbage trucks. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sarong traffic accident sa Banuang Kambunbun, Camarines Sur, nagwalat ninduang irido. Bareta haliki Jonel Cuba. Jonel. Duwan ni Rido ka nangyaring vehicular o traffic accident dyan sa Banuan kan Bumbong Camarines Sur. Hindi nangyari ka nagtalikod na daw kan Sabado alas 9:15 na pagkabanggi sa Sodado sa Barangay San Antonio Bumbong Camarines Sur. Involved rikti na sarong motorsiklo na pinagmamariyukan sa tsuper na si Ronald Aton Bruce, 49 anyos sa Mayagumba, kanda P5 Eltin Heros Village 2 Pinukay para sa Rizal. Pinagmamaliw kani ang motorsiklo na Honda may plate number 0332-0245811 asinda ini ada gigan sa parte mismo kanda Carolina Nasiri pasilingon ko ta na dyan sa Banuan kan Calabanga Camarines Sur. Alagad pagabot kanitya sa lugar kanda San Antonio sa Banuan kan Bumbon Camarines Sur. Aksidenteng pinudalan kani ang sarong nakatindog na nagngangaran Lorito Azor Eligoyo, 54 anyos soltero, kan San Antonio Bumbon Camarines Sur. Kausa tanganing digdi entero nga makalasik manda anda nagatitindog na persona na nagalatman nin na malulunadan asinda nagsapo nin na manlainla na pagkakairido natumbaman asin nakalasik ang driver kan motorsiklo kon kaya parayusinda irido na pinagdara sa Bicol Medical Center asin dagos na nga pinagkapulong ang grupo kan na PNP sa Banuan kan Bumbon Camarines Sur nagresponde nasa parte mismo kanda PNC asin dati nag-imbestigar mapadapit sa nasampit ng insidente anda super kanda bumpo ang super kanda motor nakatalaan na daraw na sa parte mismo kanda ipatura kanda pulisya uli kanda sinambit na nga aksidente. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you mga pagkilipas sa luwas. Oras gunyan mga tugang alas 5:51. 9 minutos na lang antas magabot ang oras na alas 6 ni pagkaga. Balikan tayo papalitan sa mga bareta ko dyan sa Radyo Nasyonal. Nagpapatalid ang Department of Health sa paragos na pagdakuling kaso ng mga na-aksidente sa tinampo sa Pilipinas. Sa datos ng DOH Online National Electronic Injury Surveillance System, ang road crash-related injuries
Anang inutan nin rason sa pagkagadan asin pagkairido. Karakterikod na taon, 31.1% kada iristrong injuries dinuli sa aksidente sa tinampo. Na nakakaalarmang ngunyan, naglalangko ang bilang ka mga motorista sa nasyon. Katagod gani, tinawandong kan DOH na dapat manggiraray iprioridad kang gobyerno. Ang kapakanan kan kapwa motorista asin mga tao sa tinampo sa paagiban kan salbado asin arigladong infrastruktura asin man urban planning. Sigun pa sa DOH, bako lang sa paagi kani magkakaigwa ni mas salbado na tinampo kundi makakatabang man sa pag-asinso ng ekonomiya. Pagabot man sa salud ng mga Pilipino, makakatabang man ang pag-alok sa mga Pinoy na maglakaw o magbisikleta para mabawasan ang kaso kan diabetes, obesity, asin makatabang sa kapalibutan sa pagbabawas nin fossil fuel. Mientras tanto, nagpasalamat man ang DOH sa gabos na sektor asin ahensya. Nakatabang sa inarum kang Philippine Road Safety Auction Plan 2023-2028 as an Interagency Technical Working Group on Active Transport. Piglurumdum ang Road Safety Month ngunya na bulan kan Mayo kung saan sa inarum kan Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ikinakuban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang report na 50 pesos kada kilo ang bagas imbes na 29 pesos ang ipinapabakal sa kadiwa centers. Ipinahayag ni Presidente Marcos na dahil niya aram na siling ang kantidad kang ipinapabakal sa mga kadiwa centers. Ulit kadtong nagpabakal siya o nagpabakal sinda 29 pesos kada kilo ang nabakal. Posible subot na ang 50 pesos na ipinapabakal bakong halis sa gobyerno kundi sa ibang source. Nalindugan man si Marcos na 29 pesos kada kilo ang bagas ang dapat na ipabakal sa mga kadiwa store. Sa ibong kanin, sinusuguro man kang Presidente, naaramon niya ang report na 50 pesos kada kilo kang bagas ipinapabakal sa mga kadiwa stores. Sa ibang bareta ngunyan, duman sa Bangged Abra, suspendido ang anumno opisyal kang barangay huli sa kontrobersyal na litrato kang baril bilang kastigo sa isayman na maapuning basura sa sinambit na manuaan. Inapormaran ni Bangged Mayor Mela Valera kan bulan kan Mayo 6 ang rekomendasyon ka Municipal Council asin pigsugo na suspindi rolling 90 dias ang mga opisyal kang barangay Calaba. Ang sinambit ng suspensyon may koneksyon sa abiso sa sarong tarpaulin na naglalaman kan multang 1,000 pesos para sa enot na pagbalga. Ikinawang pagbalga multang 1,000 pesos asin 8 oras na serbisyo sa komunidad. Asin na mayong kasiguruhan na kastigo para sa ikaturong pagbalga aporas sa sarong imahin kan sarong banil. Nagsaangat ting reklamo ang mga concerned citizens laban sa mga opisyal kang barangay na itinutokdo na ang imahing kang banil nagpamamati ng paggadan asin banta sa buhay kan sarong tao. Pigri kuminarbang ka Municipal Council. Ibugtak ang mga opisyal kang barangay ni ang chairperson, apat na biyembro kan council asin sanggol ang kabataan chairperson sa inaram kang preventive suspension mentras nagahalat nin investigasyon sa mga kasong administratibong isinaangat laban sa inda. Mentras tanto piglino man ni Eric Astudillo, Secretary ka Municipal Council, ng preventive suspension bakon sarong kastigo kundi sarong paagi ning pagpugol sa mga suspendidong barangay officials, mga respondent sa reklamo na maimpluwensya na mga posibleng testigo asin pangatamanan ang integridad ng mga dokumento o ebidensya mentras panagos ang ginigibong investigasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sarap pamareta hari mo dyan sa lawas. LGU Week kan Pamplona, Camarines Sur. Panggagabsan naging maugma. Mareta haliki Mike Rabito. Mike. Pinahayag ni Alcalde Dennis Imperial kan Banuanin, Pamplona, Camarines Sur matapos ang naging mga makulor na mga aktibidades parte kan sa idang LGU Week dyan sa Banuan kan Pamplona. Sinabi kan opisyal na naging maugma asin matrangkilo generalmente ang okasyon sa indang Banuan. Assessment ni naging simple pero makulor and ang importante naging matuninong si celebration. Ano po, si kada aldaw na event o
our activity. Naging successful man. So, kapag kitang mga dinagdag na mga activity, Parte kan naging mga pahayag ni Architect Dennis Imperial kaninian magkaulay kan kakampi mo patrol dapit sa natapos pa sana na LGU week kan Banuan in Pamplona kung sa indakol na mga ugmahan ani pigatod kan sa indang Banuan munisipyo maging kan provincial government kan provincial Kamara ni Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villaperte sa suporta ni 2nd District Congressman Elroy Villaperte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matubay, gawas na ng 3 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa mga ultimong bareta niya ito sa Senado Nacional. Maagi na sa pag-aprobar ka Senado in kaso magdesisyon ng gobyerno na libat na magbalik ang Pilipinas bilang miyembro kang International Criminal Court ICC. Sigun ki Senador Sani Angara, Chairman ng Senate Committee on Finance, nagruwas na bagong laog ang Pilipinas na miyembro kang ICC kung mabalik ginara ini. Yan matapos na maghali ang nasyon sa organisasyon durante kang panahon ang dating Administrasyong Duterte. Asin bilang sarong tratado, kay puan sumot mag-agi ni sa concurrence o pag-uyon ka Senado. Ito naman nagpayag si DOJ Assistant Secretary Maiko Clapano, nakabali sa opsyon na sa inang ipipresentar kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibilidad na ibalik ang Pilipinas sa ICC. Ito naman nakapilar sinda Angara sin Senador Nancy Binay na mag-ceasefire ang kampo ninda Marcos asin mga Duterte. Hulita dainin nakakatabang sa pagresolbir kan mga isyu ka nasyon arog kang inflation asin man national security. Panagos tagaanin ng patiko sali sa grupo ka mga obrero si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguaspa nagurunggayo pagkontra kani sa mga propostong lay para sa halangkaw na sweldo. Sigun kaya sa sekretaryo, nakapinjinte pa sa Kongreso ang legislative wage increase o wage hike bills asin oras na maapruba ng subot ini pwede magdrading pagkatanggal sa mga obreros na posibleng magabot sa ulanto kang inflation asin magresulta sa pagtamlay kang gross domestic product o GDP growth. Tay managustuhan kang grupong sentro na mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro asin nabit ng posisyon ka sekretary asin pignidawan ang panagos na pagkontra kandoli sa wage hike bills bilang betrayal o pagtraidor sa mga obreros. Ipinahayag ni Sentro Secretary General Joshua Mata day minasalming sa prinsipyo kang tripartism asin social dialogue ang posisyon kandole chief kundi garunggayo naiging tagapagtrampa ini ka mga employer invest na dapat asin na bayo ining pinapaboran bilang sekretary kandole. Katakot ganin ang kapunan man ang grupo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasimbagan ang pasanon ka mga obreros sa paagi kang pagsimbag sa ugat kang pagtiyos asin ang talamak na hababang sweldo ka mga obreros na subot day bakong bastante sa presenteng klase ng pagbuhay na desente. Pinapa-dimitirmang kang grupo si Secretary Laguasma kung parago subot ining makontra o mabagat sa inisyatibo para sa halangkaw na sweldo asin pabayaan na sana ang gobyerno naghibon ang mandato kaini. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta niya tungkol yan, dapat itao ang poder kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-importar ng bagas oras na may emergency situation asin bako sa National Food Authority na mayong pakiaram sa kapakanan ka mga parauma, sabi ni Senador Cynthia Villar. Sabi kang Senadora, ang dapat na papusugon iyo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law para makontrol ang mga middlemen asin mga negosyante sa saindang pag-aaprobitsar sa mga parauma asin bako sa pagsusog sa Rice Tarification Law o ang pagratipikar. Sa ngunyan, may poder ang NFA na bakalon ang bagas ka mga parauma. May ipigtaga mamaning 9 billion pesos na pundo kada taon ang NFA para makabakal ng bagas. Asin iyan ipababakal nila sa Department of Social Welfare and Development pati naman sa mga local government unit. Naadit ka si Villar na oras na
Biga amindaran ang RTL, baka mayo nang maitaong ayuda ang gobyerno sa mga barauma. Inumaw, Kamparasyo Malacanang, ang gabos na Filipino nurse sa kinaaban may koneksyon sa selebrasyon kang International Nurses Day. Sa ipinaluwas na pahayag kang Presidential Communications Office, binibisto ang mga Pinoy nurses uli sa saindang isog sa responde sa saindang trabaho. Sigun sa PCO, nakikisumaro sila sa international community sa pagpapaabot nin pasalamat uli sa daing matatawadan na kontribusyon asin mayong sawang serbisyo. Binibisto man ang mga Filipino nurses sa maraming parte kang kinaaban huli sa kaigusan asin kaaraman sa trabaho. Siriman sa pagmakulog kan mga ini sa saindang mga pasyente dawa bako nindang kalahi. Sa mga pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maraming mga nasyon, inuumaw kan mga state leader ang mga Pilipinong nagtatrabaho urog na ang mga Pinoy nurses huli sa saindang higos asin pagmakulog sa pag-ataman kan sa mga pasyente. Binibisto man ang mga Pinoy nurses kang panahon kang COVID-19 pandemic huli sa ipinahiling na isog sa pagsiservisyo dawa pa nabubugtak sa piligrong sitwasyon sa kasagsagan kang COVID-19 pandemic. Oras yatong ngunyan mga tugang 6:03 nin pag-aaga. At sa mga palikita sa iba pang mga bareta, ang tabianan ng mga bareta gihatod ka mga kakamping radyo, mga baretang telefon kan DWEB FM Kamsur sa Lingkunada, mga bareta halin dyan sa KM Kakampi Partido, at mga bareta halin sa BBS FM sa Naga City. At yan, sa samayang pagbalik, kunyang pong aldaw na Lunes, mainit ang panahon ngunyan. Mayo 13 taon 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga opisyal na kandidata sa Search for Miss Way 2024 kadangod kan kabistan kan sabi ng Banwaan na ini pinahig mismo ni Mayor Ray Lacoste kan lokal gobyerno kan Banwaan na buhi. Magigiramdo mo na ang selection as in screening kan Miss Boy 2024. Ginibukan May 4, 2024 sa Sanggurang Bain Hall sa San Buenaventura, Buhi, Camarines na kung sayina 20 gayong mga kandidata ang tinila maging opisyal na kandidata asin ang mga inisinda Abarientos Noeli Chris Angeline Canabua, Recuenco Joanna Lian Canabua, Maximo Angelica Nesio Polanggi Albay, Ehipto Mian Mikan Iriga, Francia Bettina Pauline Losenya kan Iriga, Ani Sofia Kim Cornel kan Balatan, Rico Marfans kan Goa, Hebulan Cherolab kan Sorsogon, Villa Audrey Alexander kan Bao, Mabag Princess Lizzie kan Pulangi, Orsini Yana Fiona kan Bato, Panibihan na May kan Kalabanga, Moranya Eureka Lin kan Nabwa, Kaima Sara Faiz kan Buhi, Peña Serrada Nicole Joy Sayan kan Buhi, Romaraog Sherine kan Iriga, Komoda Micaela kan Goa, Devery Ivy Dian kan Milaor, Milclen Joy Corporal Campilia Sinsidura Micaela Hanel kan Pulangi, ang Grand Coronation Night digibon sa May 22, 2024 alas 7 ng pagkabanggi sa Buhi Social Terrace kan Pamuntugan Park, Buhi, Camarinesura. Mientras tanto, aper sa Search for Miss World 2024, pinaglalauman man nadudubungon ka tao ang gigibon na Mayor's Night sa Mayo 20, asin siyempre ang Governors and Congressmen's Night sa Mayo 25. Aper ka nasabi ng mga aktibidades, siyaon man ang mga pakawat sa nasabi ng kapistahan kan Banwaan na nabuhi. DWEB-FM Radyo Lingkunada. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, planong paimbitaran sa mga masunod na legislative inquiry kan sanggunang panlusod kan siyudad din Iriga na nag-iimbestigar sa 38 milyon pesos sa fertilizer fund scam o medal scam, ang mga taga-commission ng audit sa probinsya, Siriman, ang mga taga-commission ng audit sa siyudad din Iriga para hagadan ng paliwanag kung paano nakalusot sa Saidan Opisina ang mga isinumitar ng mga questionabling mga argumentos ka nakalista administrasyon ni Model Alfelora na ginamit sa pag-liquidate kang kandidat 38 milyones pesos sa fundo kwarta kang gobyerno. Ini ang pinahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat sa pinakahuring entrevista kang DWB Kamsur. Magigiramduman na sa pinakahuring legislative inquiry kung saan naging resource person sa Acting City Agriculturist RJ Ramirez. Doon na binayag kanina ang mga retrato, mga dokumento na ginamit kan mga nagkurot sa Model Scam 2
Iyo sa mga retrato na ginamit sa pagdisaber kan Departamento de Agrikultura sa sendang Rice Resiliency Program. Asin ang sinasabing listahan kan mga beneficiaryo sala. Hulit na nagluluwas ang mga ini. Inaapod na attendance sheet sa naman as hindi pwedeng ikonsiderar na opisyal na listahan kan mga beneficiaryo na sa pagripaso igwapan mga nakalista na halis sa ibang banwan sa Rinconada asin magin sa probinsya kan Albay na dapat propyo mga parauma sa nakansulad ang kalipikado sa pahing ni Vice Mayor Di Maywat. Tinawang doon kani na si mga ginamit na liquidation documents, mga retrato, asin mga pangalan sa mga dokumentos, bakong lehitimo na pinag-question kansaro sa mga members kansang ng palusot kan syudad ni Niriga durante kan legislative inquiry. Inihanag ni rason para lagod ipapod ang COA Kamsurasin COA Iriga sa masunod na legislative inquiry. Itong mga liquidation documents, mga retrato, mga pangalan, kumana, ano yan? Pag ito legitimate, bakit ito si tama na liquidation documents? Kaya nga ni, may nag-movement duman sa rong kagawan na ano nga yata nakalusot ining liquidation na ini sa Commission on Audit. So sabi ko, emosyon muna, itaranta ang Commission on Audit sa hapon taman sila. With all due respect to them, dahil aram ko po, nagsatrabaho man ni maninigo asin kultol. So, pero po, papaapiran ko po, paimpitaran ko man po ang mga opisyalis ng COA Iriga para mahapuntaman po kung ano ang mga rason pa nakarusutin sa audit na mayong finding. Parte ka mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano Di Maywat. DWEBFF Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWP Kamsur. Ini ang salita na si Benno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Pagkali dyan sa Rinconada, isudyato mga bareta, ano naman sa KM Kakampi Partido. Kaya barata naman si Rene Aurelio sa Partido. KM Partido Kakampi Network News. Mabalo sa kakamping Juno yung mga baratang ikatigay sa KM Kakampi Partido. Kan mga president kan barangay populasyon na Struma Kamara ni Sur. Asin pag-ride na barangay kanian bago ko na ning dumot at tubig pa napimatkan na grabing init din na panahon dalakan summer season na sinadugangan pa kanil ninyo phenomenon. Sa post ni Sarok nga pratok do asin mga komento kan mga netizen. Pila baldi asin halos sa mag-umaga na nakabantay ang mga prasakdo sa sarong gripo harani sa munisipyo na iusan na ang sulabmente nga nakukpananing inumon at tubig kan residentes kan na barangay poblasyon si Ruma asin katay na barangay kay ninayon barangay Pamintan na Bantinan sa tao ka na problema na matian kan mga konsumadores ng tubig sa sinambit ng mga lugar. Iguanin aksyon ang konseho ka na barangay poblasyon. Nada itugutan ang napaaragahan na pagsakdo sa nasampitan ng gripo ni sa munisipyo, tangani daan makatipon ng tubig na digdima nagkaigwa ni negatibong reaksyon. Ang mga tao sa pagkasabing dawa mag-aragahan ng pagsakdo, dahil man nasubot na uubusan ng tubig ang nasampitan ng gripo. Asin ini napatunayan taon-taon sa panahon ng tig-atas. Nangapudan pa man ang mga residente sa lugar sa lokal na gobyerno ka na si Ruma Kamara ni Sur para man sa pangharaluyan na solusyon sa problema. Magirumduman ng Partido Development Administration sirigman ang Partido Water Supply System ang nag-inisar kay ito na magkaigwanin na water system perang taon na nakakaagi alagad din hulis sa kawaranin maninikong pag-aadal dahil napakinabangan din tultulkan mga tao. Asin tagos naman na untok ang operasyon sa likod kanini ang pinabulusan ng bilyones de pesos na fundo kan Partido Development Administration. KM Partido Kakampi Network News. Sa iba pa na parata sa upang municipal most wanted person sa Banuan Kantigaon Kamara ni Sur. Nakupkat nga otoridad ni Loriana sa detalyes kan barata. Uliman kan pada kesempatan akan mengatur sa mga tao nagkakaroon sa lay para na muna ng mga sa banwan nito ng kaya para sa mga autor so mga presidente ko mga mas menos sa painting pagkakon kung sa country kan municipal district literat ni police major din adin ng banwan atin man ang sa provincial port company isinagiwan ng operasyon na para sa una 4 para kay konsep na kung sa ino sa kanipikang candidate na water sa mga yung punar malang sa address na sama may agumat ng president ng kanyang lugar
kan suspitado at nagkakaswang katong paglapas ng paglapas ng Republika 76 jet sa erarong General Number 2 18 that's how wala manain rekomendasyon komentado sa pesos para magkayang temporaryong dito para magkasamang suspitado ang kayang masala tinman na personal at ang pagkakos na at ang PNP ang paghalag sa saan ang order para sa final na pagkulungan sa pagkakos yan pasado kapag kayo ang tagagaw ng PNP ng parang sa mga kapwa na duwa-duwa sa mga otoridad ng makagandang hero-hero pero sa intang magpundihan terus naik para masambong sa intang para magsibot ng matunin ng asil marangkito anuaan dagdag na marata sa radio lokal para sa Kakampi Network News. Ako ma'am si Loriana Maraynaga. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa iba pa na barata duwang ang gagatol ng mga parabulang. Dakop man sa giribong anti-illegal gambling operation sa barangay Maanga sa presentasyon Camarines Sur. Detalyas kan barata dad sa Prado. Dakop ang duwang parabulang sa ginibong anti-illegal gambling operation sa Sunat City Barangay Maanga sa presentasyon na Camarines Sur. Ginibuan na anti-illegal gambling operation bandang alas 3:45 nin hapon kasudma, Mayo 12, 2024, ini pagkatapos na makaresibin na report ang kapulisan kan presentasyon hali sa mga residentes kan sinambit ng lugar. Nakuntiskar hali sa mga parabulang ang duwang manok na pambulang na parehong may tambudo kaya tari, asin man na kwarta bilang tayo kaya pusta. Ipinaaram sa mga restaurant dahil lang kan pag-restaro sa senda, sinay pasabot ang sendang mga diretso sa lingwaheng sendang naintindihan. Ang akusado dinaras sa ipaturakan PNP presentasyon para man sa magkakarigong disposisyon. Ang presentasyon MPS sa pamamayon ni Pulisa Captain Mark Navarro sa Espanya, acting Chief of Police, nagapasalamat sa komunidad sa padagos na pagkataon na informasyon ngaling padagos ng mapunduan mga illegal na aktibidad sa Banwaan kan presentasyon Camarines Sur. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News dad sa Prado. Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa ultimo niya ito na barata ngunyan, naging matrayumpang pinagkakonduktan nga medical and dental vision sa Banwaan ka na tinambaka Camarines Sur na pinagpadrinuan ni Vice Alcalde Bobet Prades sa sinlokal na gobyerno ka na sinambit na nga Banwaan. Sa pagikan official Facebook page si dating nga Vice Alcalde Bel Prades, sinabi kanina na kulang nga triumpan sinambitan na medical and dental vision mantang rinibong mga residentes kan tinambak ka nagasungko sa Tinambak Central School 1 para aprobitsaran ang sinambit na programa na pinagapadrinuhan ka na Vice Alcalde. Katuwang man ang mga miyembro kan sanggunian na bayan, kasumpay kang baretang ini pinasalamatan man ka na magagum na Prades ang kadakuldakol ng mga doktor na nag-assister sa medical mission, asin dakol man ang mga dentista na nagkondukta ng libreng dental check-up, asin pagbunot ng ngipon na. Pinasalamatan pa man kan mga gumna Prades ang mga barangay workers, MDRRMO sa pagi ni Madama Caridad Sales, Administrador kan Tinambak Central School 1, siring man ang mga barangay officers na naging pagi para madaraan mga benepisaryo o kaya man mga pasyente sa lugar kan medical and dental mission kan nagtalikod na aldaw. KM Partido, Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan ka na mga barata. Gikandigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orillosa, Babalosa, good morning. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakambing June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Inuli man kan mainit ang panahon na nagruruwasan ang manlaylay ng mga hayop, partikular na ang mga halas, nagkondukta at opisina ni training sa mga personay kan 27 barangay digdi sa laog kan siyudad Kanagan na kung sa iyan pinagpanginutan kan Enro Naga magkakaigwa kan pinagkaapod na Special Task Force
na maresponde asin madakop sa mga wildlife na magpapadpad sa saindang mga pagrurugaring sa mga resource speakers gikan mismo sa opisina kanda Penro Office kanda probinsya kanda Camarines Sur, DNR Sentro sa Banwan kan Goa Camarines Sur, asin man ang Philippine Red Cross Camarines Sur, Naga City and Rua. Iyad tangani man na digdi makanood ang mga residentes kan 27 barangay kan siyudad Canaga kung ano ang sa indang gigibuhon in kaso may magluwas na mga wild animals sa sainda mismong mga pagsasadiri. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ninhuli man kanda o sa payag paman kana enro naga sa gibumada kana livelihood opportunities ada sinambit na nga barangay asin na digdi sa barangay kana Mabulo Naga City katabang kana Enro and Mobile Force Company kanda Philippine National Police o PNP kung sa ina digdi tinawan doon kan mga ini anda pagharvest kanda mga water lily sa nasambit ng salog kan siyudad kan Naga anda beneficiaryo kan pag-harvest kani iyo anda barangay council kan Dinaga Mabulo asin mada mga pagtaraid pa nga mga lugar iyada dapit man sa operasyon kanda paglinig sa nasambit ng Bicol River ana mga water lily sarong free-floating presa water plant na nagalalako pa sa mga danaw o lake asin na salog arong kan Naga River ninuli ta marikas ang paglakop kan mga ni naging ulang anda pagsulog kan tubig saro sa mga solusyon tanganing mabawasan ini iyo ang pag-harvest kan mga water lily asin na digdi pigko converter kani bilang sarong raw materials para sa livelihood program sa nasabing mga barangay. Ang mga water lily na iniya nagagamit para man sa handicraft arog ka na mga bag, placemats asin na iba pa. Katakod ka na bagay na ni ana Enro asin man ang Mobile Force Company iyo ang nagtaunin na doon tanganing ipa sa irarum sa training seminar anda nasambit ng nagkapirang mga residentes kan Mabulo asin na Dinaga tanganing tukloan kung paano paggibo kanda bag asin man placemats na kung sain pwedeng makuha na nin livelihood kana nasambit ng mga recipiente pinagpahayag kan Mobile Force Company na sinda mismo ana mahanap man nin buyer tanganing matabangan bako lang sa paggibo asin kundi sa pagpabakal ang mga recipiente sa nasabing training. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nagbabados nyo niya na panahon kan tag-init nagdakol Boyet Paderes sa detalyes. 154 ang nagbados po iniro sagkod bulan na Abril nga na taon mas dakol ka na kaaging taon urog na pag-abot kan Abril na 242 sigon kay Margarita Romina Barrion registered nurse One Safe Motherhood asin adolescent coordinator Canaga City Health Office dahil nila pig-aasahan na madakul ang nagkakabaradusan ngunya na grabe ang init kan panahon dakula kaya epekto kan mainit na panahon sa pagbados o may pangaliman huli sa posibleng maapektaran development kan aki may pagkakataon na pwedeng amay na mga aki an ina sigon man kay Joy Macaraig, Population Program Officer for Can City Population and Nutrition Office, posibleng dakula ang kontribusyon kan mainit na panahon sa pagdakul kan nababadusan uli sa naglalangkaw ang sexual desire kan mga tao sa pagikan paglangkaw kan libido, blood flow o temperatura sa lawas kan kung nasasaldangan asin nagdadakol ang vitamin D na nagpapalangkaw kan testosterone level kan mga kalalakihan. Gustong sabihon, nag-aatake kung mainit ang panahon, ang pinag-aapod na bugli. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. DepEd Bicol piging kaminar ang mga campus journalists na labanan ang mga fake news. Daryl Banya sa detalye.
ang kaminar kan Department of Education Bicol ang mga delegado kan katatapos pa sa ng Regional Schools Press Conference o ang RSPC 2024 na dai basta magsurat nin bareta imbes gibuhon ining dalan para aktibong labanan ang nagkuriyat na fake news partikular sa social media. Dapat subot perming likay ang campus journalist na sa iyang o sa indang nahihiling o kaya nababasa sa social media tangarig na dai maging biktima kan misinformation o an fake news. Sinabi kan ahensya na pinakamaray na paagi ang dai basta magtubod sa mga nababasa sa internet na mayong credible source asin dai nag-agi sa fact-checking asin man verification. Napag-araman na sobrang 3,000 mga campus journalist asin mga school paper advisor ang kabali sa RSPC ngunya na taon na igwantemang strengthened campus journalism, gateway to the development of empowered youth. Nagpatiribayan ang mga ini sa manaylain na field, arog ka news writing, feature story writing, editorial cartooning, photojournalism, radio broadcasting, asiriba pa. Ginibo ang RSPC 2024 sa syudad kan Iriga kanagtalikod na simana. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Barangay Sanaga mayong nakalaog sa Still Good Local Government o Good Governance National Passers. Ipinaluwas kan Department of Interior and Local Government DILG Regional Office No. 5 ang mga barangay na nakapasar sa pinagapod na Seal of Good Local Governance for Barangay SGLGB kung sa 47 barangay sa intirong Kabikulanda ang nakapasar asin na 6 na barangay ang nakapasarban sa partibismo kan probinsya kan Camarines Sur ang SGLGB iyo ang presteryosong pagbisto sa mga honorabling barangay na nagpapailing din maray na paggogobyerno sa manlain-lain ng mga aspeto kan sa indang piggogobyerno sigun sa DILG bako sa naining sarong onra kundi sarong testamiento kan sa indang dedikasyon sa pagtaunin epesyenteng pagkakapantay-pantay asin kalidad sa lado kan serbisyo publiko ang mga barangay sa probinsya kan Camarines Sur na nakabali sa listahan iyo ang barangay kan Sagrada asin San Vicente duman sa Banwan kan Baaw Camarines Sur, barangay San Roque kan Bumbund, barangay San Juan kan Santa Lucia Magraw Camarines Sur asin man ang barangay kan Amparado sa Banwan kan Milaor Makamundo na dawa saro sa barangay kan 27 barangay kan Siyudad Canaga daiman lamang nakalaog sa SGLGB kan DILG indikasyon na nadawa sa barangay kan syudad dain ang gagana pasado sa kwalifikasyon kan DILG para matawan kan siring na onra anda lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga daiman nakakakua kan pinagaapod na award para sa Seal of Good Local Governance sa intirong Bicol Region. Iyan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Thank you, Jonel. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Igual kitang 31 minutos pagkalampas ang oras na alas 6 ng pagkaga at yan, babalikan dito ang mga bareta, mga ultimong bareta sa lado lokal sa Kakampi Network News, kunyang pong Lunes, Mayo 13, taon 2024. Diyan lang kamo. Awaning boses sa Kongreso. Sinda Congressman Brian Raymond Yamsuan, Bicol Saro Party List. Sinipa si Congressman Elry Villaferte, kay baran si Congressman Biggs Villaferte, na parehong representante kang Camarines Sur, enot na nagproponer sa rarom kang House Bill 10344. Nagibo ng eleksyon sa Barangay Asinsanggunang Kabataan sa Oktubre 26, taon 2026, imbes na sa enot na petsang pigdaraan sa Disyembre 1, sunod na taon 2025. Nagsurat si Daki DILG Secretary Binur Abalos tanganing hagadon ang kooperasyon asin suporta kan ahensya sa saidang bill sa paagiman kang pagataon ng kumpletong listahan ka mga pangaran
mga office address, email address, asin contact numbers ka mga presenteng nakatukaw na barangay asinsang guri ang kabataan eleksyon. Sigun pa kiyamsuan, iyan tanganing masiguro na ang mga opisyal makukontak asin makukonsulta kang Kongreso sa propostong pagpostpone kan BSKE. Piglino pa niyamsuan, asin ka mga Villafuerte ng House Bill 10344 bako para palabaon ang termino ka mga nakatuko na opisyal kang barangay asin sang gunang kabataan kundi para maitaw sa inda ang talaan na panahon nin pag-serve sa barangay o ang sa indang 3 taon na termino. Sigun pa kiyamsuan, kung gigibon ang barangay asin sang gunang kabataan eleksyon sa Disyembre sa masunod na taon, may 2 taon lang sindang magapag-serve. Ulit na kang Oktubre taon 2023 sinda nagtukaw sa pwesto matapos ang eleksyon. Dapat ma-eksperyensyahan man kang publiko ang mga infrastrukturang di kalidad arukan sa pribado, dawa proyekto kang gobyerno. Yan ang tinawando ni Congressman Elry Villafuerte sa konsepto kang pikukonstruir na iconic Capitol Building. Sinabi ni Congressman Elry na pagkuhuli ta pundo kang gobyerno, maluya na ang kalidad. Dapat mas di kalidad pangani sa mga pribadong gibo. Ang iconic Capitol Building target pa kompleto sa 2026. Sulit na ini, national funded kung sain kinakay po ang pang-alokasyon para sa taon 2025. Mientras tanto, ikinaugmama ni Congressman Elry na ginigibong inspirasyon ang mga pinunan niyang iconic project sa Camarines Sur. Arog kan CWC na inarog naman kan iba pang probinsya. Uy, ang mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villafuerte. Kaya ng pagka ituloy po ang ano niya, ng construction po niyan at hindi po ordinaryong building po yan, iconic yan ang pagka disenyo po dyan ay hindi ordinaryo at palagay ko matatapos po yan siguro mga 2026 pa siguro. Isang taon pa po yan dahil may kuling pondo pa so dapat mapondohan po sa 2025 budget. So, ano po, 1.5 years pa po yan at importante po tuloy-tuloy at matatapos po. At pag natapos po yung nagulyo po ng mga taga-Kamso yan, magiging tourist destination, evacuation center rin po yan, orgulyo world class na opisina para sa mga taga-Camarines Sur, na opisyalis at mga empleyado. So, tuloy-tuloy po yan, mga 1.5 years pa po. Sa buong mundo po, dapat ang government building, hindi po sabihin government, ang publiko ay pangit. Sa Singapore, titiro mo maganda sa ibang bansa sa Amerika. Dito sa ating bansa, ang dami na rin gumagawa niyan. Naging inspirasyon to ang ating building na ginagawa sa ibang lugar. Naisip nila, ay pwede pala. Di ba parang nung gumawa ako ng CWC noon, dami nagbatikos. Ngayon kung titignan mo sa iba't ibang probinsya, gumagawa na rin sila ng tourist destination nung simula nung ginawa ko ng CWC. So, naging ako, kung yung sabihin, naging inspiration rin po ang iconic Capitol Building ng Kamsur para dayain po ng ibang lugar na. Kasi hindi naman po ibig sabihin gobyerno, dahil na eskwelahan, gusto ko nga baguhin ang disenyo ng eskwelahan na public school. Hindi naman pwedeng public school na simpleng struktura lang. Dapat maganda, may hangin, kung pwede mong pa-airconan yan sa init, ay dapat ginagawa yan. Yan po ang misconception. Hindi ibig sabihin government funds, pangit. Sa government funds, dapat mas maganda. Bakit? Dahil ang gumagamit yan, pampubliko. Hindi naman dapat pribadong sektor lang ang makatikim ng magaganda at masasiram ng mga serbisyo at programa, no? Dapat ang publiko mismo. Titignan mo ang sa Kapitolyo, pag Sabado-Linggo, libo-libo ang tao nag-iikot yan dun sa Lago del Rey. Di ba po, nagpipitikleta, nagpipiknik. Libre po yan. Kung wala kang pera, pwede kang umikot sa Kapitolyo, pasyal-pasyal ka, libre. Maraming puno, masarap ang hangin. Yan po ang ginagawa po natin. Parte ang kamapay ni Congressman Elry Villafuerte kan ikaduang distrito kan Camarines Sur. Bareta na sa luwas kan Pilipinas ngunyan, planong pakusugun pa kan Japan, Estados Unidos, asing kan European Union. At sa ilang mga lakdang laban sa illegal na pa mga negosyo, ka mga peking produkto sa pagtabangan sa mga operator kan online marketplace. Sa pahinot kang Organization for Economic Cooperation and Development, may pagtabangan na mga ini sa mga operator kang online marketplace araw kang Amazon.com, asin Rakuten Group Incorporated sa katuyuan, magbilog ni mga guidelines sa taon 2025
Ulang paspat ang aning pugulan ang mga peking produkto na may pabakal online. Naging maiwasan na ang epekto ka mga peking produkto sa ekonomiya kung saan kadakol na mga siring na produkto ang ginigibo asin pinapaluwas sa China asin iba pang nag-asensong mga nasyon. Pinakubanan kan number 8 Terra Firma ang number 1 San Miguel matapos agawon ang 106-95 na kapangadan sa quarterfinals sa nagpapanagos na season 48 kang PBA Philippine Cup. Naginibo naman sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Ini ang enot na franchise playoff win kan na team ni Coach Junedel Cardel na nakahugot kay Javi Gomez Diliano ning 15 puntos, 10 boards asin 8 assist. Bitbit ang 54-49 halftime lead sarong 12-6 atake. Sa pagbida ninda Holt asin go ang nagtindog o nagdistansya sa Terra Firma sa 66-55 sa rata ng 9:01 minutes kan third period. News. Mga tugang yan na po mga baretang sinunan tabiyanan sa Kakampin Network News. Ganyan po Aldaw Lunes, Mayo 13 taon 2024. Mga baretang naantabayanan sa mga Kakamping Radio live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, 91.9 DW at BBS FM sa Naga City asin sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Naantabayanan kita via FB Live sa pakarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaya barang ko din sa studio si Ivan Bulawan Sanado Teknikal sa Kakampi Kamsur, Naga City. Ako si Jun Berna, sagod sa baso niya itong pagkatod ni mga baretang amay. Maantabayaran sa rabay sa mga Kakamping Radio. Ini ang Kakampi Network News. Network News. BBS.